Hi, good day po. Magbablog na naman tayo. By the way, isa po akong pediatrician. Pero ngayong araw na ito, mag-BBS Pharmacology muna tayo. Kumbaga magpa-pharmacy muna tayo. Wait lang, hindi muna ako gagalaw. Ayan. Ang pag-aaralan naman po natin ngayong araw na ito ay yung tungkol dun sa gamot na azithromycin. Di po ba? Dati kasi di ba meron mga clarithromycin, at saka yung erythromycin. Mga luma na po kasi. Mas marami daw po kasi yung mga side effect. Kaya na-imbento itong azithromycin. Actually, itong azithromycin, halos magkakasabay lang naman po yung mga yan na imbento. Pero meron siyang special property kaya gusto rin ng ibang mga doktor at mga tao itong azithromycin. Ano ba yung azithromycin? Ito ba ay bacteriostatic or bactericidal? Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng ganon? Kasi nga pharmacology tayo ngayon, no? Kapag kasi papatayin yung bacteria sa loob ng katawan, ang tawag doon bactericidal. Parang criminal, no? Pero ang pinapatay mo yung bacteria. Kaya bactericidal. Pagka sinabi mo namang bacteriostatic, yun yung nagbabind yung gamot dun sa 50S ribosomal subunit ng bacteria para ma-prevent yung protein synthesis. Para yung bacteria, in short, hindi na siya lumaki at hindi na siya dumami. Yun ganun po yung bacteriostatic na tinatawag. Hindi niya pinapatay. Kumbaga, pipigilan niya yung paglaki at pagdami lang nung bacteria. Hindi niya diretsong pinapatay yung bacteria. Ganon. So itong azithromycin po ay acyclide antibiotic belonging to the macrolide antibiotic. Inhibit protein synthesis para hindi lumaki o dumami yung bakterya. Hindi niya diretsyong pinapatay. Kaya siya ay bacteriostatic generally speaking. Kasi baka malito kayo, no? Magkaiba po yung bactericidal tsaka bacteriostatic. Ano pa? Ang mga bakterya na pinapatay ng azithromycin, yung mga Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus, Mycoplasma. Yung Mycoplasma, naalala nyo yung sa walking pneumonia, di po ba? Yung atypical pneumonia, atypical Mycoplasma. Staphylococcus, Legionella. Kasi yung Legionella sa ibang bansa yun. Sa United States yun. Meron pa yung babesiosis. Yun naman sa ibang bansa din po yun. Huwag kayong matakot doon. It's influenzae, yung chlamydia trachomatis sa mga STI, yung mga sexually transmitted disease. Ano pa ang meron sa azithromycin? Naku, hahaba naman ito. Azithromycin is a very long half-life daw po. Ibig sabihin, mas matagal siyang mag-i-stay sa katawan mo. Kaya meron yung once a day lang. Inumin mo lang siya ng isang beses sa isang araw, mag-i-stay siya sa katawan mo ng matagal. It has a very long half-life. Sana yung relasyon mo no pang matagalan din. Kumbaga, no? Ayun. Long half-life. Ano pa? Wala daw masyadong side effect. Ang sabi sa libro, hindi ako nagsabi. Short course therapy, 1 to 3 days. Ang nakalagay dun po sa libro namin sa Pedia, ito ay under investigation pa rin. Yung pagbibigay ng azithromycin ng 3 days lang. Kasi once a day for 3 days. Yun ay under investigation. Nakalagay sa book. Pero yan ay ginagawa na po ng mga doktor. Actually, in reality, sa mga clinic. Di po ba? Kaya, pero mas maganda pa rin kasi talaga yung 5 days. Para to have a complete cure. Kaya lang yung iba tinatamad kaya 3 days. Pero pag gumaling naman, hindi okay. Hindi po ba? Pero yung 3 days is under investigation. Single dose, pwede rin gamitin, computin. Kung gusto mo, isang araw lang. So, computin mo siya sa 30 mg per kilo sa isang araw. So, isang beses mo lang siyang inumin. Pero hindi siya pwede sa mga streptococcal pharyngitis. Pag ganun kasi, kailangan yung 7 days actually or 5 days. Ano pa?
Yun lang kasi ang haba na ng video na ito. Good day po. Happy Sunday.